Ang pagpapatuloy sa ginawang pag-atake ni Joyok ay naiwang nakabulagta ang mga halimaw, dahil dito ay manghang-mangha si Seiyok sa binata, dahil karamihan sa mga ito ay matataas na uri ng halimaw at hindi pa nila nakakalaban sa virtual simulation sa paaralan, ngunit pinatay niya ang mga ito sa isang atake lang. Matapos nito ay dumating ang butler mula sa pamilya ng Bentrick, at winika na nakita na nila ang labyrinth na pinagmumulan ng kalamidad, 3 milya lamang ang layo nito mula sa kanila at napapaligiran ito ng mga halimaw. Tanong naman ng binata kung ano na ang ginagawa ng ibang contractor ng kanilang clan, tugon naman ng butler na tinutulungan ng mga ito ang mga tao sa paglikas habang kinakalaban ang mga halimaw. Natanong naman ng ating bida kung nagising na ba ang kanilang constellation, ngunit winika ng lalaki na wala pa silang natatanggap na mensahe mula dito. Dahil sa narinig ay nababahala na si Joyok dahil halos 3 buwan na nang huli itong nagparamdam, naisip niyang wala namang kaso sa kanya ang pagharap sa mahihinang halimaw, subalit gamit ang kakayahan ni Dummy ay mas mapapabilis ang paglipol nila sa mga ito. Sinabi na lamang ng binata sa butler na sabihin ito sa mga contractor ng Bentrick clan na huwag silang magtatakip ng mukha habang tinutulungan ang mga tao, dahil makakatulong ito upang muling mabuo ang nasira nilang reputasyon. Naintindihan naman agad ito ng butler at tinanong sa binata kung pupuntahan na ba nila ang pinagmumulan ng kalamidad. Ngunit bago sila umalis ay sinabi ni Joyok kay Yenlang at Arin na tulungan nila ang Bentrick clan sa pag-evacuate ng mga sibilyan at patayin ng mga ito ang mga halimaw na makakasagabal sa kanila, at winika niya kay Soyeon na tulungan nito si Seiyok na pumunta sa kanyang pamilya, sabay winika ng ating bida sa butler na ngayon ay maaari na sila magtungo kung nasaan ang kalamidad. Sa pagdating nila dito ay tumambad ang isang labyrinth na parang punso at napapalibutan ito ng mga halimaw na may mga hawak na puno. Winika ng butler na sa tingin niya ay malapit lang doon ang pasukan ng labyrinth, ngunit hindi man malalakas ang mga halimaw na nagbabantay dito ay mahihirapan naman ang mga contractor ng Bentrick clan na gumawa ng daan para sa kanya dahil sa dami ng nagbabantay dito. Sinabi naman ni Joyok na kung iisipin ay iyon ang tamang paraan para makapasok sa loob, subalit maraming oras ang kailangan bago pa nila magawang makapasok. Tugon naman ng butler na nag-iisip pa sila ng ibang paraan maliban na lang kung may naiisip na plano ang binata. Nakangiti namang tugon ni Joyok na tama ito, at bigla itong tumalon patungo sa mga halimaw. Dahil dito ay nais pa sana itong pigilan ng butler subalit wala na siyang nagawa. Habang papabagsak ang ating bida ay nakatanghod sa kanya ang mga hangal at hinihintay ang kanyang pagbagsak, ngunit nagpakawala ang binata ng isang malakas na atake na mabilis na tumapos sa kanila. Dahil sa nasaksihan ay halos mapanganga ang butler at hindi makapaniwala na tinapos ni Joyok ang kanina niya pang pinuproblema gamit lamang ang isang atake. Naiisip niya na maging ang pinakamalakas na contractor ay hindi ito kayang gawin at isa pa ay isa lamang itong estudyante, subalit kasing lakas na ito ng isang constellation. Sa isip-isip ng ating bida ay malaki ang naitulong sa kanya ng paggawa ng pansamantalang kontrata kay Cookie, at ang kailangan na lang niya gawin ay mabilis na makapasok sa loob ng labyrinth. Nang bigla niyang naalala ang winika sa kanya ng gabay na kailangan niyang suotin ang singsing habang pinapas lang ang boss ng labyrinth, matapos nito ay nagtungo na ang ating bida sa loob upang tapusin na ito. Sa kabilang banda sa pamilya Bentrick, abala si Adelia sa paghagilap ng impormasyon sa nangyayaring sakuna, subalit naiisip niya na masyadong natagalan ang gobyerno ng Korea bago naunawaan ang nangyayari. At katatanggap pa lamang niya ng ulat na ang halos kalahati ng mga sibilyan ay nailikas na, at maging patungkol sa pagpasok ng ating bida sa loob ng labyrinth, subalit hindi siya makapaniwala na pumasok ito mag-isa at napatanong ito sa sarili kung plano ba talaga ng binata na tapusin ang labyrinth na siya lamang mag-isa. Habang nag-iisip ang babae ay biglang nagpadala ng isang mensahe ang constellation, at nakasaad dito kung gaano na ba siya katagal na mahinga.
Nag-aalala naman winika ni Adelia na halos 3 buwan na ang lumipas simula nang natulog siya. Ngunit tila nabahala naman ang clan head nang tanungin ni Dummy kung nasaan na ang kanyang master. Sa kabilang banda, walang awang kinakatay ni Joyok ang mga halimaw na tila ba ay nagtatabas lang ito ng damo. Nang biglang winika ni Varchen na kung titignan ay parang basta lamang nito winawasiwas ang espada subalit napakatalim nito. Tanong nito sa binata kung gumagamit ba ito ng flowing martial arts gods, ngunit tinanong ni Joyok kung saan niya narinig ang nakakahiyang pangalan na iyon. Tugon naman ng Tower Master na nang minsang nasa Tower of the End pa siya ay pumunta ang isa niyang disciple at narinig niya na ito ang tawag nito sa kanya. Paliwanag naman ni Joyok na ito ang tawag ng kanyang mga disciple sa kanyang slaying sword technique. Subalit nahihiya siya kapag tinatawag nila ito flowing martial arts gods. Naisip naman ng ating bida na masyadong malaki ang labyrinth higit pa sa inaakala niya, at wala siyang panahon para harapin isa-isa ang mga halimaw, kaya't nagpasya siyang gumamit ng mana detection upang mabilis niyang mahanap ang core ng labyrinth. Dahil kadalasan ay malapit sa core nagpapakita ang mga boss ng labyrinth, kaya't kapag nakadetect siya ng malakas na mana malapit sa core, malamang ay ito na ang hinahanap niya. Matapos nito ay natukoy na ni Joyok na nasa kanyang ilalim lang pala ang kanyang hinahanap, winika ni Varche na sa pagkakaalam niya ay mahirap sirain ang isang labyrinth. Tugon ng binata na alam niya iyon kaya't ito ang dahilan kung bakit siya nanghiram ng kapangyarihan sa kanyang disciple. Kasabay nito ay winasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa sahig dahilan upang ito ay masira, at mabilis itong bumaba sa butas na kanyang nagawa. Sa pagbaba niya ay tumambad ang isang misteryosong lalaki na may hawak na sibat. Nang makita si Joyok ng boss ng labyrinth ay agad itong nagpalabas ng pulang aura upang maghanda sa pakikipaglaban, habang ang binata naman ay napansin na isa lamang itong humanoid. Ngunit kung titignan ang hawak nitong armas ay mahihirapan siya dito, pero kung magagamit niya ng maayos ang kanyang mana at ang kapangyarihan ni Cookie sa tingin niya ay magiging maayos lang ito. Ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil nasa likuran lamang ng boss ang Labyrinth Stone, hindi siya maaring magpakawala ng pabarabarang atake at ang tanging magagawa na lamang niya ay ang magpakawala ng isang counter o di kaya'y direktang patamain dito ang isang malakas na atake. Habang nag-iisip ang binata ng gagawin niya ay nagpakawala ng isang atake ang humanoid gamit ang dala niyang sibat, na madali lang naman naiwasan ng ating bida at naiisip niyang pagkakataon niya na upang magpakawala ng isang counter, subalit agad naramdaman ng humanoid ang plano ng binata, kaya't malakas nitong iwinasiwas ang dala niyang sibat na muntikan ng tumama sa binata. Dahil dito ay napaisip ito na hindi biro ang lawak na maaaring pakawalan nitong atake, at maging ang hawakan ng dala nitong sandata ay nilagyan nito ng mana kaya't kapag tinamaan siya nito ay siguradong mapipinsala siya. Matapos nito ay mabilis muling sumugod ang humanoid sa binata, at nagpakawala ng sunod-sunod na atake na madali naman nasasalag ni Joyok. Ngunit naaasar na ang binata dahil sa bawat pagsalag niya ng sibat ay napapaatras siya at hindi magawang makakuha ng buwelo para magpakawala ng isang atake. Hindi nagtagal ay nag-ipon ang humanoid ng mana sa kanyang hawak na sibat, at ginamit ito upang atakihin ang ating bida subalit mabilis nakatalon paatras ang binata, ngunit hindi sumuko ang humanoid at ginamit ang mga batong na durog upang gamitin pang atake kay Joyok, na madali naman itong pinagpapalo gamit ang kanyang espada. Kasabay nito ay biglang nagpakawala ito ng isang malakas na hambalos patungo sa binata, sa bilis ng atake ay wala nang nagawa si Joyok kundi salagin na lamang ito ng buong lakas, dahilan upang bahagyang mapaatras ang ating bida. Dahil sa nangyayari ay napatanong si Varche kung natatalo na ba ito sa isang humanoid. Winika ng binata na huwag itong magpatawa dahil may rason siya kaya hinahayaan niya lang ito na mapaatras siya, at ito ay upang mailayo ang kalaban sa Labyrinth Stone. Dahil naisakatuparan na ang plano ay agad naghanda ang binata sa pag-atake at balak niya itong tapusin nang hindi ginagamit ang nahiram niyang kapangyarihan kay Cookie, kasabay nito ay mabilis muling sumugod ang humanoid sa ating bida.
Sa paglapit nito ay nagpakawala ang binata ng magkakasunod na atake, resulta sa pagkakapatay sa boss ng labyrinth, at matapos nito ay tila naging isang alikabok ito na dahan-daang naglalaho. At dahil sa pagkakapatay ng boss ay nagliwanag ang singsing na suot ni Joyok at unti-unting hinihigop ang naiwang mga bakas ng humanoid, sinabi ng Tower Master na tila ba'y may hinigop ang singsing. Tugon naman ng binata na katulad sa sinabi ng gabay, sa tingin niya ay ito ang pangalan ng boss ng labyrinth. Ngunit pinaalala ni Joyok ang winika sa kanya ni Varche at sinabing sa tingin ba talaga nito ay magpapatalo siya sa isang humanoid, kaya't sa palagay ng binata ay kulang na sa gulpi ang Tower Master para mag-isip ito ng mga walang kwentang bagay, dahil sa narinig ay agad na humingi ito ng tawad sa ating bida. Ngunit napagpasyahan na lang muna ng binata na ipagpaliban ang paggulpi dito at kailangan na niyang umalis dahil anumang oras ay maaari nang gumuho ang punso, hanggang sa napansin niya ang isang sibat na ginamit ng boss ng labyrinth. Kaagad niya itong nilapitan at nagtataka ang binata kung bakit hindi nahigop ng singsing ang sandata ng humanoid, kaya't nagpasya na lamang siya na dalhin ito at baka sakaling magamit o kailanganin niya ito. Sa kabilang banda, makikita ang isang itim na taong nakaupo at isang lalaking nag-uulat, winika niya sa itim na tao na ang kalamidad ay natapos na. Tinanong niya dito kung ilang araw ang inabot bago natapos ito ng mga tao, ngunit winika ng lalaki na inabot lamang ito ng halos 2 oras. Nagtaka naman ang itim na tao at tinanong kung gaano katagal yung nakaraan nilang ginawang sakuna, winika ng lalaki na umabot ito ng 5 araw. Dahil sa mga narinig ay napaisip ang itim na tao na masyadong malaki ang diferensya, subalit naisip nito na ang mga tao ay lumalakas na, sapagkat sa palagay niya ay dahil ito sa ginawa niyang mga constellation ang mga ninakawan niya ng mga pangalan. Sabay tinanong nito sa lalaki kung mayroon bang isang tao na maaaring nanguna o namuno sa pagtapos ng kalamidad. Tugon naman nito na sa ngayon ay kumakalap pa sila ng impormasyon dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Nang marinig ito ay winika ng itim na tao na kalimutan na lamang niya ito dahil malalaman niya din naman ang nangyari, at mukhang kailangan na nilang mas paagahin ang kanilang mga plano, at ito ay ikakalat niya ang mga pangalan na hindi maihahambing sa mga nauna nilang pinadalang kalamidad. Agad niyang inutos dito na ihanda nito ang mga kailangan dahil ikakalat niya ito sa iba't ibang paraan, na mabilis naman sinang-ayunan ng lalaki, sa isip-isip nito na sa wakas ay makakatikim na siya ng mga dekalidad na pangalan. Sa kabilang banda, ang ginawang pagtapos ni Joyok sa kalamidad ay mabilis na kumalat sa internet, dahil dito ay napukaw nito ang atensyon ng isang lalaki, at hindi siya makapaniwala na magagawa ng binata na talunin ang grupo ng Wicked at tapusin ng mag-isa ang kalamidad. Ang lalaki ay si Alchemist John, ang leader ng ruling business. Winika niya na sa tingin niya ay magagamit nila ang binata upang mapataas ang reputasyon ng kanilang grupo. Sabay tinanong niya ang isang lalaki na kung ano sa palagay nito, kung mapapatay nila si Joyok ay magiging magandang panimula ito para sa kanila. Tumugon naman ang hangal at winikang maganda ang pinaplano nito, ngunit magiging delikado ito kung hindi sila mag-iingat, na sinang-ayunan naman ng alchemist at naisip na malaki na nga ang pinagbago ng binata simula nang una nila itong sinubaybayan. Sa palagay niya ay nasa A-rank si Joyok sa panahon ng entrance ceremony at school competition, ngunit pakiramdam niya ngayon ay nasa S-rank na ito, na sinang-ayunan naman ng kasama niyang lalaki. Kaya't agad pinag-utos ng alchemist sa kanyang kasamang hangal na tipunin nito ang kanilang mga tauhan, dahil siya mismo ang kikilos gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa dormitoryo ng Valhalla, nakabalik na ang ating bida mula sa pinangyarihan ng kalamidad. Sa pagpasok nito ay agad itong sumalampak sa igaan dahil sa sobrang pagod. At napaisip ito na naabsorb niya na ang lahat ng mana mula sa mga storage stone at ang kanyang kapasidad sa mana ay tumaas ng malaki simula nang magsimula ang semester, ngunit masyado pa rin siyang mahina kumpara sa dati niyang lakas. Isa lamang ang maliit niyang kapasidad sa mana sa kanyang pinoproblema, kaya't ang nagagawa niya ay limitado lang, dahil dito ay malayo pa ang kanyang kailangan marating.
dahil sa isang kalamidad lamang ay sobra na ang pagod na idinudulot sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang pagharap sa isang boss ng Labyrinth ay magiging isang malaking abala, lalo't binigyan pa ito ng pangalan ng Labyrinth Master. Mabuti na lamang ay nagawa niyang magamit ang abilidad ni Cookie, at ngayon ay naiintindihan niya na ang mga modernong contractor kung bakit nagnanais ang mga ito na makatanggap ng kontrata sa Constellation. Habang abala si Joyok sa pag-iisip ay winika ni Varche na mukhang malalim ang iniisip nito. Tugon naman ng binata na napapaisip siya patungkol sa mga constellation, bigla naman naalala ng Tower Master na ang akala niya ay kapag natapos na ng binata ang labyrinth ay kailangan agad nito magtungo sa gabay. Naalala naman ng ating bida kung ano ang naganap nang napunta siya sa mental realm ng gabay, sa pagdating ng binata ay agad na tinanong ng babae kung natapos na ba nito ang kalamidad, na agad namang kinumpirma ni Joyok. Napansin naman ng gabay ang hawak na sibat ng binata kaya tinanong niya ito kung saan niya ito nakuha. Ipinaliwanag naman ng binata na ito ay hawak ng boss ng labyrinth ngunit hindi ito kasamang na-absorb ng singsing. Matapos nito ay hiniling ng gabay sa ating bida kung maaari niya bang matignan ang singsing, na mabilis namang ibinigay ng binata. Matapos masuri ay muli niya itong ibinalik dahil nagawang ma-absorb nito ng maayos ang pangalan ng boss ng labyrinth. Winika nito sa binata na ngayon pa lamang magsisimula ang kanilang laro, dahil katulad ng sinabi niya noon ay sisimulan na ipakalat ng Labyrinth Master ang mga naturang pangalan. At sa pagkakataong ito ay nakakasigurado siyang matataas na kalidad ng pangalan ang ipapadala nito. Subalit hindi pa nila ito matutukoy kung kanino itong mga pangalan hanggat hindi pa nila ito nakikita ng malapitan, ngunit natitiyak niya na may isa sa mga pangalan ang nagmula sa Tower of the End na minsan niya nang pinabagsak. Nang marinig ito ni Joyok ay tila ba nabahala siya dahil ang mga ito ay masyadong masakit sa ulo, at ngayong naiisip pa lamang niya ito ay nagsisimula na itong sumakit. Agad naman winika ng gabay na magkita na lamang sila matapos ipadala ng Labyrinth Master ang mga pangalan. Dahil sa mga narinig sa kwento ng binata ay napaisip si Varche na kahit siya ang Tower Master ng Tower of the End ay wala siyang maalala kung sino ang mga kasama niya doon. Sinabi ni Joyok na ang mga nasa unang palapag ay mga normal na halimaw lamang na sinang-ayunan naman ni Varche. Sa palagay niya ay ang mga maaaring gamiting mga pangalan ay mula sa ikalawang palapag hanggang sa pinakamataas, na mabilis naman sinang-ayunan ng binata. Nang biglang naitanong ni Joyok sa Tower Master na kung ang mga galing sa Tower of the End ay bumababa hindi ba't nangangahulugan iyon na isa rin siya sa mga tauhan ng Labyrinth Master. Dahil sa narinig ay tila nataranta si Varche at winikang hindi ba't sinabi niya na sa kanya noon na pinilit lamang siya maging Tower Master ng Labyrinth Master. Dahil dito ay sinabi ni Joyok na tila ba lalo siyang naghihinala sa kanya dahil sa mga inaasta nito, agad na ipinag-utos ng binata na kung totoo ang sinasabi nito ay ipagsigawan niya na ang Labyrinth Master ay isang supot, na mahusay namang sinunod ng Tower Master at inulit ng 2 beses. Dahil dito ay naniwala na ang ating bida na hindi ito nagsisinungaling, na ikinaluwag naman ng paghinga ng Tower Master, ngunit nagtataka ang binata na alam niyang nakuha rin ang totoong pangalan ni Varche, subalit napapaisip siya kung bakit wala man lang kapangyarihan ito. Dahil hindi man nagagawang impluwensyahan ng kanyang mga disciple na naging constellation ang mundo, ngunit nagagawa naman nilang magpahiram ng kapangyarihan sa kanilang mga contractor, subalit sa lahat ng nakilala niyang constellation ay si Varche lamang ang pinakawalang silbi kaya't labis siyang naguguluhan. At kung iisipin niya pa ang sinabi sa kanya ng gabay na nakuha rin ang kanyang pangalan, subalit imbis na maging constellation ay binuhay siyang muli, at ang mga nakakakilala sa kanya sa nakaraan niyang buhay ay patuloy pa rin siyang tinatawag sa dati niyang pangalan. Dahil sa kakaisip ay napahiga na lang si Joyok at winikang hindi niya masasagot ang mga tanong kung siya lamang mag-isa. Kaya't sa ngayon ang kailangan niya na lamang gawin ay mag-ensayo at magpalakas hanggang maabot niya ang dati niyang lakas, bago niya hagilapin ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Sa sumunod na araw matapos ang klase ay nagtungo si Seiyok sa training center,
at naiisip niya kung paano kinatay ng ating bida ang mga halimaw, dahil hindi niya matanggap na sobra ang lakas nito higit pa sa kanyang inaasahan, at hindi lang ito ang lubos niyang ikinamangha maging ang tatlong tinuturuan ng binata ay malaki na rin ang inilakas. Kaya't naisip niya na kapag nakatanggap siya ng mga instruction mula kay Joyok ay maaari na din siyang lumakas, at sa pagdating nito sa pintuan ng gym ay agad niyang binuksan ang pinto at isinigaw ang pangalan ng ating bida, ngunit ang tumambad sa kanya ay si Yen lang na tila ba ay may ginagawang kakaiba.